Good morning po, Mr. President. Good morning. Ask ko lang po if when po yung expected visit niyo po sa Bulacan and Pampanga, yung mga flooded hit areas nito. And meron po ba kayong mga primary instructions sa mga LGUs? Well, sa LGUs, they are the first responders. No? So actually, touch base tayo si makausap ko hapon. Si Governor Dina Isabela, he has been giving me updates on the situation there, yung mga release ng mga dam in the area, amongst other things. Kasabay rin, nagtatag team sila si Vice Governor Albano naman ang kahilera niya. Sinasabi sa ating umaraw na doon, medyo mas okay na raw sila. Si Congressman Bagilat, nakausap rin natin naman sa Ifugao. At yung kaya kahapon doon sa NDRRMC meeting, talagang in-emphasize natin dahil yung isolation nga na nararasan nila. So, sinigurado natin yung fuel. Nagtatanong tayo sa energy kailan mabalik yung kuryente. Sa DPWH, yung mga pagkasira, kung may mga alternative routes na pwedeng buksan. Parang I'm trying to get in touch with all of the areas, talk to the leaders. And pinaprioritize natin yung umabot sa ating pinakamalala ang problema. At ngayong umaga at hapon, nagmi-meeting ang kabinete dahil pinag-uusapan na po lang yung rehabilitation plan. No? Kailan ba natin mababalik yung mga karsadang naputol, yung mga landslide, kailan makiklear, yung kuryente, kailan babalik ng 100%, fuel sa mga lugar na to, agriculture, yan, ano mabibigay natin doon sa mga nagsasakang paani na sana na nasa lantahan, may tutulong, plus doon sa replanting, yung di-discuss sila ngayon. Part of it also is yung situation ng ating rice, kung paano na-apektuhan, so may assessment. So lahat po niyan, I'm hoping will be finished today and para makaikot na po tayo dito sa mga probinsya nasa lantan ng mga bagyo. At yung parating panasana naman po ay hindi na dumagdag na hagupit pa. By the way po ba, satisfied po ba kayo sa performance ng mga government agencies like Pag-asa, NDRRMC, and also pati rin po yun sa mga local government units po? Palagay ko yung mga ka-industriya mo na nagsabi na ang laki ng difference sa preparedness ng ating gobyerno. Pero like anything made by man, ay pwede naman ma-improve. So we are looking for ways and means to improve it. For instance, sa kahapon ko na-discuss ka, siyempre may cooperation rin naman sana doon sa ating publikong pinaglilingkuran na di ba ma-improve natin. Kinakabahan sila, malutyo ka lang mga tahanan pag nilikas. Pag hindi naman nilikas, dagdag ang problema at dagdag yung panganib doon sa mga nagre-rescue. So, hanapan natin ng matutugunan lahat nito. Na yung pangangailangan ng mga lilikas at siguro naman mabawasan naman yung peligro dinadaanan ng mga nagre-rescue is among the things that will be improved. Alright. Sige po. Thank you po, sir. Thank you. Sir, good morning. Morning. Sir, a court in Hong Kong sided with a Filipina domestic helper in a landmark case, and the court ruled that domestic helpers can be granted permanent residency status in Hong Kong. Ang implication din, sir, is they can afford benefits like housing. Do you welcome this development? And already, this has been met with protests by residents in Hong Kong. Well, kung ikabubuti po nung sitwasyon ng ating kababayan, bakit naman tayo tututol dyan? I'm not that conversant with the laws of Hong Kong, and I would have to study further implications of the same. Thank you. Last question about privacy. Christine? Christine? Chacha, baka lablay pa lumabas, Christina. Sir, will you support yung current initiative ngayon ng congressional leaders? They want to amend the Constitution through yung bicameral assembly. Well, palagay ko napaka-public ng positions ko dyan for such a long time. Yung mode na CONAS, tinutulan natin ng araw yan. Yung reasoning na economic provisions, pag-usapan namin ng mga leadership, siyempre kailangan ko naman pakinggan yung kabilang panig. Pero hindi ako sang-ayon na yun ang solusyon pagpalago na ating ekonomiya. Yung ulitin ko lang, example lang natin dito, China. China, alam natin kung paano sistema ng kanilang batas, pero ang laki-laki ng merkado, yun ang nagpapainganyo na dumating yung mga mamumuhunan. Ngayon naman medyo tumataas na ang presyo sa dating cheap na labor sinasabi ng China. Umaalis na rin po ang mga ibang investors at lumilipat na ibang lugar. Na, again, babalik ko doon sa hindi yung economic advantage of setting up in a country rather than yung
political system na umiral siguro magiging unang batayan kung bakit magkakaroon ng mumuhunan o hindi. So since mga allies mo yung, sila yung nag-initiate nito, did they advise you earlier that, they're coming up with this BICAM as I think si Senate President talked about it at one point, pero in passing, there were other topics that we were discussing that day. Tapos nabanggit lang niyang review. No? And we're in a democratic country. No? All of these ideas should be explored. But if I'm asked my personal opinion, I don't think Chacha is a necessary move at this point in time. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you.